Nandiyan na po ba kayo? Amen. All right. Habakkuk chapter 3, and then we'll go to our main text in the book of 1 Peter chapter 4. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18. I will read, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall cut off from off the fold, and there shall be no herd in the stall. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on the string instrument. Tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, muli po, malugod kaming lumalapit po sa iyong luklukan ng biyaya. Sama-sama po kaming sumasamba. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat binigay mo kami ng magandang panahon na makapagtipon upang Diyos sa aming pong kongregasyon na ito ay sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po Diyos sa aralin na inihanda mo po noon sa amin. Kami tulungan ng banal na Espiritu makaunawa. Dalhin kami, Panginoon, sa pagkakilala ng iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Maging, Panginoon Diyos, ang habag mo po sa amin, ang pagpapatawad mo sa aming mga pagkakasala. Marami pong salamat, Diyos naming Ama, sa pangalang banal ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maupo na po kayo at magandang umaga po sa lahat. Amen. Now I want you to open Scripture from our main text, from 1 Peter chapter 4. I will end up our lesson from chapter 4. The title of our lesson this morning is Choosing Worship Over Worry. Choosing worship over worry. Now, kung babalikan po natin, ito pong Habakkuk chapter 3, dito po, si Habakkuk was very much dismayed. Siya po ay merong kalumbayan sapagkat hindi nangyayari yung kanyang mga expectation dapat mangyari. May mga bagay na kita siyang kahirapan ng kanyang bayan. Ngunit nung kanyang nadinig ang salita ng Diyos sa kanya, ang sabi po ni Habakkuk sa kanya sa ating talatang 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit shall be in the vine, and labor of olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. Now, imagine yourself na one day, nagising ka na walang lahat. Wala kang madukot sa wallet mo at meron kang pangangailangan. Yung inaasahan mo ay hindi dumarating. It seems na yung mga nararapat na obstacle mawala sa landas mo ay hindi nawawala. Pero nadadagdagan pa ng burden. Now, sabi ni Habakkuk, bagamat ang puno ng igos ay hindi na magbulaklak, yun po yung mga fruit-bearing tree nila na kinakain nila. Maging ang mga bunga ng grapes ay hindi na muling magbunga. At ang pagpapagal doon sa mga olibo ay nawalang lahat. At ang kabukiran ay hindi na nagbibigay ng pagkain. Fields shall yield no meat, and the flock shall be cut off from the fold.
At mawala na rin itong aking mga alaga. Yung kanyang cattle, yung kanyang lahat ng mga bagay. Nawala ng lahat. And there shall be no herd in the stall. Now, if you are the kind of man, and some of us probably might be experiencing some of this, marami mga Kristiyano, kapatid, alam po ninyo, the problem is that many believers today, they equate worship to God based on their good condition. Pag maganda ang kondisyon, ay, punta tayo sa simbahan. Magsamba tayo sa ating Panginoon. But when things becomes adverse o kabaliktaran, pagka minsan ng mga mananampalataya ay nagdadalawang isip, sasamba pa ba ako sa Panginoon? Ako pa ba ay magtatapat sa Diyos? But look at what Habakkuk did say. He said, "Yet will I rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation." Ganun pa man ang sabi niya, I will rejoice in the Lord. Magagalak ako sa Panginoon. I will joy in the God of my salvation. Magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan. And that is worship. Amen? And probably some of us had that burden in our hearts. Meron tayong mga kabigatan sa ating puso. Meron tayong mga alalahanin sa ating isip. But praise be to God, you are here this morning. Amen? We do not come to worship the Lord because there is much good. We have money. We have a good life. Ang sabi ni Habakkuk, mawala man ang lahat ng yan, yet will I rejoice in the Lord. I will continue to praise Him. I will continue to magnify Him. I will continue to worship Him. Now, this is our lesson this morning. Sa 1 Peter chapter 4, 1 Peter chapter 4, ito po ang ating lesson ngayong umaga. Now, I want you to look at our verses. I will use from verse 12 to verse 19. Kanina po ay pinuuhan na po tayo ni Doc Mac sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. I just want you to follow because I will be using these verses from verse 12. Mula po sa talatang 11 hanggang talatang 12 hanggang talatang 11 upang ibahagi natin na bakit nga ba nararapat piliin ng mga Kristiyano ang sumamba, higit po doon sa pag-aalala. Amen? Maraming mga mananampalataya in times of worries, they just stay home and meditate on their worries. Meditate on their problems. They magnify on what they do not have instead of thanking God of what they had. Pagka minsan ganun tayo, di ba? Mas lumalaki yung wala tayo. Napakalit ang tingin natin doon sa meron tayo sapagkat yung ating mainggiting mata nakatingin sa ating kapitbahay. Tama po ba? Nakatingin tayo doon sa mga mararangyang magagandang bahay. Kapatid, ngayong umaga po, nais nating tingnan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Na anuman ang ating mga naranasan sa kasalukuyan, hindi pa rin nararapat na ang Kristiyano ay maging mapagpaliban sa kanyang obligasyon sa sarili niya, ang pagsamba sa ating Panginoon. At ang pagbabalik sa Panginoon ang ating kapurihan dahil po sa kanyang mga kabutihan. Tingnan po natin mula ang talatang 12 ng chapter 4 ng 1 Peter. Ang sabi po dito, 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange
Ang sabi niya, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange things happen unto you. But rejoice. Remember Habakkuk? He said, yet I will rejoice. Now, Peter was saying, mga kapatid, meron ba kayong mga pinapasang mga pagdurusa? Meron ba kayong mga pagsubok? Ang sabi niya, concerning the fiery trial. Hindi lamang basta trial, kundi ginamitan pa niya ng yung fiery trial, parang napakainit. Mahirap. Which is to try you as though some strange things happen unto you. Alam niyo po, ang worship should be an overflow of love from our hearts. No matter our situation is. Tama po ba? Yung pong nararapat na pagsamba eh. Ang pagsamba ay parang bukal na tubig na lumalabas sa aganang atin sapagkat mahal natin ang ating Panginoon. And we will worship the Lord not for the intention of receiving back. Ang ating pagsama sa ating minamahal ay hindi para tanggap tayo sa ating Panginoon. No, not even without God giving us something. Or not even asking God something. Lord, sasamba ako sa iyo, pero ito yung bibigay mo sa akin. Alam nyo, hindi natin nararapat na suhulan ng Panginoon. Amen? Lord, sasamba ako sa Sunday, pero ito yung request ko, ha? Ha? Pupunta ka ng linggo, pero Panginoon, ito yung aking gusto. No, you cannot bribe God that way. Because worship is like a river, a flowing river, a stream of water that always flows from the heart, even without expecting something from the Lord. Amen? Na wala kang inaasahan sa ating Panginoon. Hindi man siya magbigay sa iyo, sasamba ka sa Kanya. Amen? Wala ka mang tanggapin sa Panginoon, sasamba ka pa rin sa ating Panginoong Diyos. Now, I want you to see several things on our lesson this morning. I'm sorry. Traditional ako, wala ako. Okay? Sabi po na ating talata, but rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. Ang sabi po ni Pedro in verse 13. Ngunit kayo ay magalak sapagkat kayo ay kabahagi ng paghihirap ni Kristo. That when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Kung kayo ay mas talaga yung report. Yung kayo ay tinutuya sa pangalan ni Kristo, huwag kayong mahiya. Dapat kayo ay magalak, sabi ni Pedro sa kanila, sapagkat kayo ay kabahagi ng paghihirap ng ating Panginoon. If any man suffer, ang sabi ni Pedro, as a Christian, let him not be ashamed. Kung kayo ay nagbabata ng paghihirap o kaya kayo ay tampulan ng mga paglipusta ng kapitbahay natin dahil po sa patotoo mo kay Kristo, huwag mo siyang ikahiya, but rather you should glorify God in this behalf. Now, one thing I want you to notice or to share with you, sa ganang atin at sa ganang mananampalataya, ay ikaw at ako ay nararapat na karoon ng tamang pagkaunawa sa Kristiyanong mga pagsubok, a proper understanding of Christian trials. Amen? Sabi ni Pedro,
concerning the fiery trial. Patungkol sa mga mabigat na mga pagsubok ng inyong buhay. Ang sabi ni Pedro, instead of thinking na ito ay hindi nararapat. Strange. Bakit ba ako'y Kristiyano na meron pa akong kahirapan? Akala ko ba pag ako'y kay Kristo, pag ako'y sa Diyos, ay magiging maalwan ang aking buhay? Bakit pala palagi? Ang sabi ni Pedro, we should look at it on a different way. What way? We become partakers of Christ's suffering. Nagiging kabahagi po tayo ng kahirapan ng ating Panginoon. And there are several things this morning I want to share with you. Ang sabi ni Pedro, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Number one, we need to have a right attitude. Dapat magkaroon po tayo ng tamang pag-uugali. Endure our Christian trials with the right attitude of the heart. Amen? Tamang pag-uugali ng ating puso, maging po ng ating isip. Ang sabi po ni Pedro, but rejoice. Katulad ni Habakuk, mawala na ang lahat, mawala yung bunga ng kanyang pananim, mawala yung kanyang ari-arian. Ang sabi niya, but I will rejoice in the Lord. And that is the right attitude. Amen? We should understand how we need to have a right attitude in relation to our Christian triumph. Yung sa ating mga pagsubok sa buhay. Amen? Alam niyo po, ang sabi nga po ng isang tao, it is not what happens, what matters. Hindi po mahalaga po yung kung anong nangyari sa atin. Ang mahalaga is how we deal our problem, and that is more important. And what is that? Yung ating pong attitude. Yung ating pag-uugali. Kung paano natin ito haharapin sa buhay po natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Ang sabi po ni Pedro, but rejoice. Kayo ay maghalak. Rejoicing is an attitude. Amen? Wala man tayo, pwede kang maging masaya. Pero ka man binabata sa buhay mo sapagkat yun ang patotoo mo kay Kristo. Ang sabi po ni Pedro, ikay magalak sapagkat ikaw ay merong bahagi sa kahirapan ng ating Panginoon. Amen? We have a right attitude. Ang sabi ni Pedro, but rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's suffering. Alam niyo po, sa buhay natin ngayon, bihira yung sinasabi natin na we suffer for Christ. Ngunit sa kalang panahon, ay kanariwan po yun. Sapagat sila ay mga mananampalataya sa kalagitnaan ng mga tao ng sosyudad na sila ay taliwas sa aral ni Kristo. Kung kaya po sila ay mga pinag-uusig. Pag sinabi po natin pag-uusig sa panahon po nila, ay hindi yung pag-uusig na wala kang makain ngayon. Hindi ho ganun eh. Sila po ay pinarurusahan. Sila po ay target po ng pagkabilanggo, pagkamisan. At yan po yung nangyayari din sa ating panahon sa ibang mga bansa. Especially po doon sa mga bansang ang kakristyanuhan ay hindi po pinahintulutan. Ang Biblia po ay hindi pinapahintulutan. Kaya meron din po mga mananampalataya po doon na sila po ay nagpatago-tago pa rin. They could not expose themselves as a worshiper of God. And yet, many of these Christians continue. They endure the trial with the right attitude. Kung meron man sa atin, kapatid, ang darating sa ganyang pagkakataon, dahil po sa ating patotoo kay Kristo, sa iyong pananampalataya, ang sabi ni Pedro, huwag kang malumbay, ngunit ikaw ay magalak. Have a right attitude. That is how we need to endure our trials. Secondly, not only we need to have a right attitude, let us see the extent of Christian trials.
Gaano ba kalawak? Alam niyo, pagka minsan hindi natin maunawa ang buhay natin mananampalataya. Magtapat-tapat ka, ngunit dumarating din ang mga pagsubok sa buhay po natin. Sabi po ni Pedro, huwag nating isipin concerning our fiery trial, sabi po niya. Think it not strange concerning our fiery trial. Huwag natin yan, sabihin natin na ano ba meron tayo kay Kristo? Bakit sa panahon na ako'y nagtatapat, para bang lalong sumisikip yung aking pag-asa? Para bang nagko-close lahat ng mga oportunidad? In James chapter 1, verse 2, meron pong sinabi sa atin si Santiago. James chapter 1, verse 2, he said, "My brethren, count it all joy." Again, joy. Another way to endure, minamahal sa yung ating buhay Kristiyano, not only to understand the extent, but have right an attitude. Sabi po ni James, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation." Ikagalak mo. Ibilang mong kagalakan sa ganang iyo. No, kung ikaw ay mapaparoon sa iba't bang uri ng mga pagsubok ng iyong buhay. The word diverse means many. Maraming kulay. Alright? Diverse situation. Iba-iba yung ating mga pagsubok sa buhay Kristiyano po natin, kaya wag nating asahan mga kasama na pare-pareho ang ating sitwasyon. No. God may allow us to pass through many trials in life. Now, I just want to explain something about trials or temptation. Because I am on my second point, the extent of Christian trials. Hanggang saan ba yung Kristiyanong pagsubok sa atin? Alright? Ang sabi po ni Habakuk, hanggang saan yun? Yung kanyang fig tree hindi magbunga, yung kanyang bukid ay hindi magbigay ng ani, yung kanyang mga alaga ay mga wala ng lahat. You see the extent of the trial? And yet he said, "I will rejoice in the Lord." The word temptation, ang sabi po ni Pedro sa ating talata, the word temptation, trial or temptation. In the Greek word, it means perasmos, meaning trials. Ito'y pagsubok. I want to differentiate sa ilang mga talata kung ano yung pagsubok at kung ano po yung literal na temptation na tukso. Trials, in the sense of 1 Peter chapter 4, means divinely permitted trial sa buhay natin. Yung mga binigay ng Panginoong pagsubok sa ating buhay. And this kind of trials are beneficial purpose in its effect. Meron po siyang magandang epekto sa kanang ating mga mananampalataya. That's why when God sent trial, it has a beneficial effect. Meron po siyang pakinabang sa ganang atin. Ito alam ng Diyos na ikaw ay makikinabang doon. That is for mine benefit and that is for your benefit. Amen? Hello? Now, what is the benefit? Pag kami akala na, Lord, ano pang benepisyo nito? Nadinig ko, sabi ni Pastor, yung trial is benefit. What is the benefit of it? James chapter 1, verse 13 to 15. Tingnan natin muli ang ating talata. James chapter 1, 13 to 15. James said, "Let no man say when he is tempted."
All right? Do you have your Bible with you? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away from his own lust and enticed. Now, in James chapter 1, verse 13 hanggang verse 15, seems to contradict the scripture in two aspects. Para bang pag hinambing mo ang sinasabi ni James sa ibang mga talata, para bang meron pong contradiction in two aspects. One, that God cannot be tempted with evil, and that He Himself tempted no man. But in the scripture, you will notice, in the life of Abraham, when you read in the book of Genesis and the book of Hebrews chapter 11, verse 17, it says that God tempted or tried Abraham. All right? God did tempt or tested Abraham. But go back to verse 14, na James 1:14. But let every man is tempted when he is drawn away from his own lust and enticed. So verse 14 tells us plainly that in these cases of temptation or trial, this trial came from without. Galing sila doon sa labas. Okay? Galing sila sa labas. James was referring to temptation or trial that comes from outside. All right? However, James refers again that trials or temptation ay yung mga galing sa loob ng tao. Ano yun? Out of our own dishonest and godly or ungodly desire. What does that mean? Yung po mga bagay na old life natin, uncontrolled human desire or uncontrolled passion ng ating mga tao. Kaya sabi ni James sa verse 14, but every man is tempted when he's drawn away in his own lust and enticed. Okay? Pagka minsan, yung temptation is because of what we are inside. The devil uses it. Yun yung po yung ating old life, yung ating old passion, yung ating old nature, yung ating lumang pagkatao. But here in 1 Peter chapter 4, yung trials or temptation that caused by others without. Mula doon sa mga unbelievers, mula doon sa mga hindi nakakaalam ng iyong pananampalataya, mula po doon sa mga hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. And yet, in or without, mula sa loob o mula sa labas, ang ating mga pagsubok sa buhay, ang Panginoon ang siyang nagmamatsyag sa ganang atin. Pakiasar na nga. Ma'am, don't go back. I'm sorry. So,
ano man pong lawak ng ating mga pagsubok from outside, sabi ni James, o sabi ni Pedro, think it not strange concerning your fiery trial, which is to try you. Amen? Have a proper attitude. No matter how extensive, ano man yung kalawak, kapatid, na mga pagsubok sa ating buhay, yan ay paraan ng Panginoon para sa ating paglago, pagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen? You know, sabi ni James, iba-ibang uri, iba-ibang kulay ng mga pagsubok natin. Darating, minamahal, minsan sa punto natin na ang sayo ay mas mabigat. Yung iba naman ay ang kanyang naranasan ay kaiba. And yet, whatever it is, whatever temptation it is, let me tell you, it is for our good. There is something good out of it. Amen? We may not understand it for a while. Hindi mo na, marahil po maunawain po natin po ito. Ngunit merong mabuti, merong benepisyong mangyayari. Right? And the third thing is that, no matter how extensive, gaano mang kalawak yung ating mga pagsubok, meron tayong tapat o mabuting pag-uugali sa pagsubok sa buhay natin. I want you to mark this third word. Gamitin mo yan as your opportunity. The exploits of Christian trials. You know, the word exploit sometimes negatively, the word exploit has two meanings, both negative and positive. Negative, using for your advantage for the evil of others that only will benefit you. That is exploitation. All right? But there's another meaning for the word exploit. Example natin po ito doon po sa Daniel chapter 11, verse 32. Ito po yung positive way of using our advantage. Tingnan po ninyo doon sa Daniel chapter 11, verse 32. Ang sabi po ni Daniel, but such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But they that know their God shall be strong and do exploit. Ano sabi ni Daniel? Sa darating ng mga panahon, yung masama ay kanyang sisirain ng kobenante. But they that know the Lord, ngunit sila nakakilala sa Diyos, they shall be strong and do exploit. What does it mean? God's people who do know their God, God's people who know God's purpose in their life, God's people who know God who is above everything, they will use even these trials to glorify the Lord in their life. And the word exploit means to do heroic act. Could you imagine that? Maging po sa panahon po ng mga taghirap, panahon po minamahal ng mga pagsubok po na sa ating kasama, ginamari po natin gamitin minamahal sa mabuting bagay, sa karangalan ng ating Panginoon, ang mga pagsubok na pwedeng dumating sa buhay po natin. Amen? And that is, no matter how extensive, ano naman kalawak yung mga pagsubok, kapatid. Ibang mauri ng mga pagsubok, kung meron po tayong
tama or right attitude, we can do great. We can be a person or woman, kapatid, na magbibigay po tayo ng karangalan sa ating Panginoon. And that's what I mean, the exploit of Christian trials. Amen? Kaya instead na ikaw ay nagmumukmuk, ikaw ay negative ka sa ating Panginoon, tingnan mo, anong layunin ng Diyos po dito? From that, you can rise up and build your testimony and glorify God concerning your fiery trials. Amen? Having a right attitude towards trials, understanding na trials could be extensive, pwedeng pabigat ng pabigat, no matter what is this, we can use that as a means of glorifying our God. Secondly, we have the pattern of Christian trials. Yung tularan. Ikaw lang ba yung merong pagsubok sa buhay? Hindi. Ang naranasan mo sa ating panahon ay naranasan po ng marami. Amen? Hindi lang tayo. God is not singling you out. Lord, bakit naman ako na lang palagi? Ang dami namang member doon sa aming simbahan. Bakit ako? No. In verse 14 ng 1 Peter chapter 4, balikan natin. If you be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Ang sabi ni Pedro, kung kayo ay inalipusta sa pangalan ni Kristo, magalak kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ng Diyos ay nasa sa inyo. Sa ganang kanila, si Kristo ay pinasasama ng kalang salita. Ngunit sa inyong bahagi, siya ay nanalawal hati. Tingnan po niyo, minamahal, ang ating sinasabi. Meron po tayo ditong parisan o pattern of Christian trials. Kanina po nakita po natin, meron po tayong proper understanding of our Christian trials. Right? Tamang pangunawa kung ikaw ay nasa panahon ng mga pagsubok sa buhay mo. Pangalawa po naman, yung pattern of Christian trials. He said, but let no man suffer as a murderer. You follow the verse. Or as an evildoer. Or as an busybody in other men's matter. If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Alright? Ikaw ba ay naalipusta kay Kristo? Ang sabi ni Pedro, dapat kang maging masaya. Sapagkat ikaw ay kabahagi ng Panginoon. At maranasan mo yung kaluwalhatian ng Espiritu ng Diyos at ang Panginoon ay nasa sa iyo. On their part, si Kristo ay inalipusta. But on your part, siya ay nanaluwalhati. Amen? First of all, let us see the example of Christ. The resolute example of Christ. Yung halimbawa, yung pang-determinasyon ng Panginoon na hindi natitinag. Nothing could dissuade Jesus from doing or following God's will. Wala makapagbabago ng kanyang layunin. Yung kanyang naisin. Ano po yan? Yung pagsunod sa Diyos na Ama. Amen? Now look at now chapter 3 verse 18 of 1 Peter. 1 Peter chapter 3 verse 18. In verse 18, for Christ also hath once suffered for sin, the just for the unjust,
Tingnan po ninyo. Ang sabi ni Pedro, si Kristo ay naghirap para sa kasalanan, ang matuwid para sa hindi matuwid. Huh? That is unfair. Yung matuwid, maghihirap para sa hindi matuwid. Here we have the example of Jesus. Yung kanyang unwavering determination, yung hindi nagbabago, and that is the word for absolute or resolute. Determination to follow ng sa Diyos naman. Philippians chapter 2 verse 8. Ang sabi ni Paul, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and what? And became obedient unto death, even the death of the cross. So, what is our first pattern? Yung unwavering determination ni Christ to follow God. Amen. Christ obedience. That's our best example. Si Habakkuk, he can be our example. And there's so many Christians, so many believers in the Old Testament and in the New Testament, they could be our pattern. Kung babasahin po yung Hebrews chapter 11, makita niyo po paano sila pinasnan. Sila po ay hinuli, binalanggo, pinapatay. In the book of Acts, that's like the life of Paul before he became a believer of Jesus. He was an executioner. Ngunit ang mga Kristiyano sa panahon nila had the unwavering determination to follow God. And that is our pattern. The pattern of our Christian triumphs. Alam niyo po, hindi bago yung inyong dinadalang kabigatan. Kung meron po kayong kabigatan at ang pagsubok na yan ay pagsubok na yung pananampalataya sa Diyos, that is not something new. And you are not alone. There are still many among God's people in all the world are suffering dahil po sa kanilang patotoo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And we have the pattern of obedience. Ang sabi po ng ating talata, sabi po ni Pedro, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Don't be ashamed. Ayan, ikaw ay naghihirap dahil sa kababaptismo, kababible mo. Kasira ng ulo mo. Pag may isang ganun, di ba? Pag nagsimula kang magbasa ng Bible, nako, masisira ang ulo mo dyan. Alam niyo po, mas maraming sira ulo sa bilibid na hindi nagbasa ng Biblia. Yung mga nandoon sa bilibid, tumitino sapagkat nagsimula silang magbasa ng Biblia. Kung yung sana ang nararapat simulang gawin sa bawat bahay, ituro ang salita ng Diyos, wala nang kulungang bilibid na kailangan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen? Yan ang solusyon natin. Kung ka ng ating mananampalataya, tanda natin, hindi ka nag-iisa. At ang Panginoon ay nasa iyo. Sabihin mo nang ako lang. Ang ganito may karanasan. Ang Panginoon ay kasama mo. Hindi siya nagpapabaya sa atin. So we have here the example of Christ. Secondly,
yung ating mapayapang pag-uugali. Repose character. What is that? Yung payapa sa panahon ng pagsubok. You are at peace. There is calmness. Amen? Look at the pattern. Ang sabi po ni Pedro, ang sabi po nating talata, if a man suffer as a Christian, let him not be ashamed. In verse 16. But let him glorify God on this behalf. You see? Yung repose or calmness or peace, nandun ka na sa panahon ng iyong mga kahirapan sa buhay, pero mapayapa ka pa rin. Hindi dahil sa payapa ang iyong kapaligiran. Ano man ang naranasan natin sa labas, pero kung ang iyong puso at isip ay merong kapayapaan ni Kristo, ikaw ay payapa. Amen? Hindi mo pinag-aalala ang bukas. Hindi ka nakakamba, Panginoon, ano ka na kami bukas? Paano na po kami? Tapangan, kung sino mang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, kung ikaw ay nagdurusa bilang Kristiyano, amen? Huwag natin kalimutan yun. As a Christian, that's because of your testimony, that because of your faith, that because of your belief, nakaiba doon sa iyong mga kaibigan, mali ka ng pag-usigin. Kaya sabi po ni Pedro, kung ang sino man ay naghihirap, nalipusta, bilang isang Kristiyano, huwag kang mahiya. Ngunit luwalatin mo ng Panginoon dahil po dito. In the book of Isaiah, chapter 53, verse 7, I will never read the whole chapter. I just want to have one verse that we may use this morning sa ating pong second point. Ang sabi po ni Isaiah, referring to Christ or to the Messiah, sabi niya, He was oppressed, and He was afflicted, and He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so openeth not His mouth. Now look at the Messiah. Na sinasabi po ni Isaiah na darating ang Messiah. And that is Christ. Ano sabi niya? He was oppressed, He will be afflicted, and yet hindi man siya nagbubuka ng kanyang bibig upang siya ay gumanti. Mapayapa niyang tinatanggap ang masamang gagawin sa kanya. And that is what we call calmness in time of our testing. Amen. A reposed character. Right? Hindi po yung pag merong mga bagay na nangyayari sa buhay natin, you become hysterical. And many times, historical. Ano yung historical? Sisi ka ng sisi. Ganito kasi ginawa mo. Nung isang araw, ganito. Nung makalawa, ganito. That is historical. And after that, you become hysterical. Hindi ko ba? Hello? Mapayapa. And that is what we call the pattern for Christian trials. Do you think you solve the problem? You become victorious by being historical and hysterical? No. Why don't you just sit down and pray, Lord, Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya ang nangyayari sa aking kapaligiran. Ang problema ang dumarating sa akin. We have the example of Jesus, of obedience. Example of men in the Scripture
Especially the Lord, kapatid, of calmness. Mapayapa. Amen. The pattern of Christian trials. And then, number 3, our purpose. Lord, what is your purpose? Anong layunin mo, Panginoon, sa pagsubok na ito? Tingnan po natin sa verse 17 to 19. 1 Peter chapter 4, verse 17 to 19. What is the purpose of God? Why there is temptation? Why there is the trials? In verse 17, for the time is come that judgment must begin in the house of God, and if it be first begin at us, what shall be the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall be the ungodly and the sinner appear? Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their soul to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Now look at that. Have you seen purpose in this text? Probably not. Because what you see are the trials. The same way. Pag ang nangyayari sa buhay natin ay trials at yun lang ang nakikita mo, then you shut your eyes, you begin to blindfolded your eyes and harden your hearts for the greater purpose of God sa buhay mo. Amen? Sapagkat you put a fold na yung tinakpan mo yung mata mo upang hindi mo makita. Ano bang layunin ng ating Panginoon? But you see, I saw purpose. In our text this morning, I saw God's purpose. And I want to share it with you this morning. What is the purpose of God in trials? What is the purpose of God? Number 1, purification. Purification. Paglilinis. Ang sabi po ni Pedro, in verse 17, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Na ang paghahatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos. And if it the first begin at us, what shall be the end of those that obey not the gospel of God? Ang sabi ni Pedro, sa panahong darating, ang paghahatol ng Diyos ay kanyang sisimulan sa kanyang sariling tahanan. Sa atin. Right? We belong to the household of God. I belong to God's family. Peter said, the Lord's judgment must begin at the house of God. Alam niyo ang Panginoon, hindi niya tayo kukonsintihin. Hello? Our God the Father ay hindi tayo kukonsintihin sa ating mga mali. Not because God is not the God of the ungodly, ng mga hindi maka-Diyos, doon lang sila magpaparusa ang Panginoon. No. God will judge His people, and at the same time, God will judge the ungodly. Hello? Hindi tayo kukonsintihin ng Diyos. Tandaan mo yan. Magsisimula ang Panginoon ng kanyang hatol sa atin. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos na mamuhay tayo na hindi tama dito sa harapan ng mga hindi maka-Diyos. Darating ang paghahatol sa mga taong hindi maka-Diyos.
Ngunit ang sabi ng Biblia, siya ay magsisimula sa atin. You know that? Magsisimula siya sa atin. Sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, magsisimula ang ating Panginoon. Ang sabi po ni ni Paul, 1 Corinthians chapter 3, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 3. In verse 13, sabi po ni Paul, Apostle Pablo, every man's work, he was referring to the Christians, mga mananampalatayang Kristiyano sa Korinto. That means, ikaw at ako ay kabilang doon sa mga sinasabi ni Pablo sa ating panahon. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, in verse 14, if any man's work abide, which he hath done thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Now look at the scenario, sabi ni Pablo, tayo mga Kristiyano, mga taga-Korinto, tandaan nyo, balang araw, yung mga ginagawa nyo ngayon ay papadaanin ng Diyos sa isang pagsubok na katulad ng kanyang sinusubok ang mga material na bagay. Pagka minsan ang gawa ng Kristiyano ay katulad lamang ng mga haya o kaya damo na madaling tupukin ng apoy. Ngunit pagka minsan ang buhay Kristiyano ay katulad ng dalisay na ginto, na naman pagsubok mo ito sa apoy, higit pa ito nagiging dalisay sapagkat pinipurify ng apoy ang ginto upang mawala po dito ang mga dungis. And that is exactly purification or the judgment that God will give to the people of His own. Yung kanyang sarili. God will never judge you if you are a real believer and go to hell. Hindi po. Kung si Kristo yung nasa iyo, meron kang buhay na walang hanggan. At ang buhay na yan ay hindi pang 1 taon, hindi pang 1,000 taon, hindi sa 1,000,000 taon. Eternal life. And yet, God will judge us. Alalahanin natin na ikaw bilang Kristiyano ay hatulan ng Panginoon. At sana po ang mga pagsubok sa buhay natin na ating nakikita sa ating panahon ay ating tanggapin na paraan ng Diyos upang Kanyang linisin ang buhay natin. Amen? Maunawaan natin, Panginoon, bakit ako ganito? In Job chapter 23 verse 10, sabi po ni Job, marami sa inyo ang hindi nakakilala kay Job. Lalo yung mga bago nating kapatiran sa Laong. Alam niyo yung mga kapatiran sa Laong natin, dumadami po sila, nag-invite po sila. Amen? Salamat mga kapatid natin sa mga taga-Laong. Merong regular Bible study sa mga ladies doon. Si Job po ay isang tapat na tao sa lumang tipan. At siya po isang mayamang tao. Hindi po siya mayaman na kanariwang mayaman. Napakayaman ni Job. At siya kinainggitan. Ang una na inggitan kanya yung diablo. Ang sabi ni Satan sa Diyos, Diyos, yan si Job. Oh, ano napansin mo kay Job? Matuwid na tao yun, sabi ng Panginoon. Isang taong lumalayo sa kasalanan. Ang sabi ni Job, oh, kaya lang naman, sumasamba sa iyo yan. Kaya naman yan ang nagtatapat sa iyo sapagkat pinagpala mo siya. Iningatan mo yung kanyang pamilya, binakudan mo si Job. Kaya hindi siya magalaw ng diablo. Tanggalin mo yan, Diyos. Sabi niya, sinisigurado ko sa iyo,
mumurahin ka niya. He will curse you to your face. Now, this is the end. And Satan, the Lord said, all right, Satan, huwag mo lang galawin yung kanyang katawan. Tinanggal ang lahat ng kayamanan, ninakaw, napaslang, yung kanyang 10 anak, namatay sa loob lamang ng isang araw. Na walang lahat ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak na 10 ay namatay. Ang sabi ng Diyos, oh, Satan, kamusta na si Job? Salingin mo yung kanyang katawan at susumpain ka niya. Okay? Huwag mo lang galawin yung kanyang buhay. Kaya si Job, mula talampakan hanggang tuktok ng ulo niya, ay meron siyang pigsa. Naranasan mo na mula sa talampakan ng ulo may pigsa ka? Yung hirap. But in Job 23 verse 10, sabi ni Job, but he knoweth the way that I take. And when he had tried me, look at the word, he hath tried me. I shall comfort as gold. And that is what we call the purifying triumphs. Amen? The purifying trials. But have you seen in our text, sabi po ni Pedro sa verse 17, judgment must begin in the house of God, but there is another judgment to the unbeliever. Those who refuse the gospel of God. In verse 17, what shall be the end of them that obey not the gospel? Ano ang kahatulan? Ano ang katapusan ng mga taong hindi tumalima, hindi nakinig, hindi tumanggap sa Ebanghelyo? 2 Thessalonians 1:8, Paul said, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? Nagbabagang apoy in flaming fire, nagbibigay ganti doon sa mga taong hindi kumilala sa Diyos o kaya'y sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. What is the purpose of Christian trial? Our purification. Upang tayo ilinisin. Ayusin ang ating buhay. Ituwid tayo ng ating Panginoon. Makita natin na ang ganda ng buhay ay hindi doon sa mga bagay na malayo sa Kanya, kundi ang ganda ng buhay na minamahal ay ang buhay na kay Kristo. Amen? If you think you can make beautiful your life without Christ, hindi po totoo yan. Ang buhay na wala kay Kristo, kailanman hindi magiging magandang buhay. Hello? Ikaw na Kristiyanong tatalikod kay Kristo? And you think you can live your own and beautiful and try to beautify your life, make good of your life? It could never be good. Hindi mo kayang pagandahin ang buhay mo without Christ. Because Christ is our life. He is our life. Amen? Hindi mo kayang pagandahin ang buhay mo. Hindi mo kaya ayusin ang buhay mo. Darating ka sa punto ng buhay mo na kay luluhod at sasabihin, Panginoon, it's enough. I'm not good enough.
huwag kang lumisan, huwag kang lumayo kay Kristo, sapagkat siya ang buhay natin. Purifying trials. And lastly, perfecting trials. Perfecting trials. Ang sabi po na ating talata in verse 19, Peter said, "Wherefore let them that suffer according to the will of God," mark the word, will of God, "commit the keeping of their souls to Him in well-doing unto a faithful Creator." Do you believe that our God is a faithful Creator? Amen? Matapat ang Diyos nating lumikha sa atin. What is the purpose, second purpose of trial? Not only for our purification, sa ating paglilinis, pag-aayos ng buhay natin, kundi po tayo ay maging sakdal, tayo maging perfecto. Walang kapintasan. Perfecting trials. Ang sabi diyan, let them that suffer, bayaang silang nagbabata ng kahirapan kay Kristo, ay bilang ito na ito'y kalooban Diyos para sa Kanya. According to the will of God, commit the keeping of their soul. Pagtiwala mo sa Panginoon ang iyong buhay. Alright? Pagkatiwala mo sa Kanya, Lord, I don't understand your purpose. I don't understand, God, your ways. Ang sabi ni Pedro, nais kang paging sakdali ng Panginoon. Bumalik ka sa Kanyang kalooban at makikita mo yung perfect will ng Diyos sa buhay mo in these trials or temptation ng iyong buhay sapagkat siya ay tapat na naglikha sa iyo. Amen. Perfecting trials. Maraming mga bagay na dapat sa atin ay ayusin. Right? Sa buhay natin. Panginoon, ang daming saliwa sa buhay ko eh. Hindi ko kaya. Pwede ba, Panginoon, ayusin mo? And God many times uses trials to perfect our life. Upang ayusin niya, pasakdalin niya ang buhay natin at iayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. James said, verse 24, "Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience." You see, that's one perfecting will ng Panginoon. Gumagawa sa ganang atin. But let patience have a perfect work, that you may be perfect and entire and wanting nothing. Sa mamagitan minamahal na mga pagsubok sa buhay natin, God is perfecting us. Pinapaging sakdal po tayo ng Panginoon. Inilinis tayo at inaayos, tinutuwid tayo ng ating Diyos. In closing, I just want to give two principles under this. One, that God's perfect will is polished by trials. Na ang kalooban ng Diyos ay Kanyang pinapolish sa pamamagitan ng mga pagsubok. Marami tayong mga rough edges ng ating buhay na pinapadaan ng Diyos sa mga grinder.
upang mawala yung mga uneven, yung mga hindi pantay-pantay ng ating buhay. God's perfect will is polished by trials. Amen. Second principle, God's sent trials, ang mga trial na dala ng Panginoon sa atin, perfectly prove the faithfulness of God. Upang makita natin ang perfectong kaloob o kaya po ay katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Bakit? Sapagkat sa panahon na yung pagsubok, doon mo makikita ang katapatan ng Diyos. Paul said in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, there hath no temptation or trial taken you, but such as common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above, but is faithful, helping you to escape or have victorious life. Ang Diyos po minamahal ay matapat. Amen? Matapat ang ating Panginoon. Go back to Job as I close. As I close. Nawala yung kanyang kayamanan in one day. Kasabay noon, namatay ang kanyang 10 anak in one day. Simultaneously. Kahapon, andun kami kina Pastor Andrew sa kanilang 9th anniversary. At ako yung hindi na pinagsasawa ang speaker. Pero sa akin lumapit na dalagita at namumugto yung kanyang mata. Sabi niya, Pastor, ano po masasabi niyo po dito? Ano yun? Ito po ba ay pagsubok? O ano? Bakit? Yan po bang mamatay ang nanay mo pagsubok? So, nadama ko yung kanyang kalungkutan ng dalagita. Alam mo, ilan lang namatay sa iyong pamilya? Isa po, nanay ko. Alam mo, bata ka pa namatay nanay mo? Opo, bata pa po ako. Alam mo ako, namatay nanay ko. Ako 11 years old. Namatayan nandun ako sa kanyang tabi, namatay nanay ko. Namatay ang tatay ko, ako ay 22 years old. Nandun din ako sa tabi ng tatay ko. Yung aking 3 mga kapatid na lalaki, lahat sila namatay, andun din ako sa tabi nilang 3. Nakita ko silang nalagutan ng hininga. Si Job, kilala mo si Job sa Bible? Opo. Ang namatay sa kanya ay 10. Ikaw, 1. Ako, 5. Palagay mo kaya? Mas dapat si Job ay magreklamo niya? Kung ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, ang nangyayari sa iyo ay mga pagsubok. Ngunit kung wala ka sa kalooban ng Diyos, marahil ang mangyayari sa iyo ay mga bagay na pagtutuwid sa buhay mo. Sabi ni Job, pagkatapos mamatay ang kanyang mga anak, mawala ang kanyang kayamanan. Ang sabi diyan, and Job arose, rent his mantle,
shaved his head, and he fell down and worshiped. Amen? And that is the word. And worship. Let me tell you this morning, si Job ay halimbawa ng matapat na mananamba ng Panginoon. Regardless of what happened to him, yung mga nangyayari sa kanya ay hindi po makakapag-alis ng kanyang pagkilala ng kanyang Creator ay tapat. Yan po yung sabi ni Pedro, commit the keeping of the soul to His faithful Creator. Amen. Kapag kayo namatayan din ako. Ilan namatay sa iyo? Isa? Akin 5. And all of them died. Nandun ako sa kanila. Nandun ako sa kanilang tabi. To worship is to quicken our consciousness by the holiness of God. To feed the mind with the truth of God. To purge our imagination by the beauty of God. To open our hearts to the love of God and to devote our will to the will of God. And that is worship. Amen? Choose worship regardless of what happened or what will happen or what is happening right now. Piliin mong sumamba sa Diyos sapagkat ang ating Diyos ay tapat na manglilikha ng buhay natin. Shall we all stand up, please, and we will pray. Tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, Panginoong nasa langit, kayo po ang aming dakilang manglilikha. You are our faithful Creator. Lahat ng mga bagay sa amin ay alam mo. Alam mo po ang aming mga pinapasan. Alam mo ang aming kabigatan. Alam mo po, Diyos, ang mga suliranin na meron po ang iyong mga anak. Salamat sapagkat ang lahat ng mga bagay pong ito ay nalalaman mo. Gumagawa po kayo para sa aming ikabubuti. Upang sa buhay namin, Panginoon, malawalhati po kayo at ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Ama na papaalala ng ibanal na salita. Kaya niya po na palagi sa puso't isip namin, kami po mga mananampalataya mo, mga Kristiyano, anuman ang aming maging karanasan bilang anak mo, ay mananatiling buo ang aming pagtatiwala, ang aming pananampalataya. Andun ang aming pusong sumusunod, naglilingkod, at sumasamba po sa iyo. Maraming salamat po, Ama namin Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.